Mga kwentong pambata. Ang ginintuang balabal. Noong unang panahon, may isang munting babaeng nagngangalang Bridget sa isang nayon malapit sa Roseberry Woods. Kilala siya ng lahat bilang Little Golden Hood dahil siya'y may suot na isang ginintuang balabal. Napakalambing niya at mabait siya sa lahat. Isang araw, ang ina ni Little Golden Hood ay gumawa ng isang napakasarap na strawberry cake. Mukhang napakasarap ng cake na to, Inay. Pwede ba nating dalhin to kay Lola? Oo, magandang ideya yan, mahal ko. Bakit di natin hatiin at dalhin mo sa kanya? Oo, Inay! Oo! Yay! Humiwa ng cake ang ina at maingat na ibinalot ang napakasarap na cake sa isang magandang kulay rosas na basket. Heto na, Bridget. Mag-ingat ka. Naglagay ako ng isang jelly sandwich para makakain ka sa biyahe. At bumalik bago lumubog ang araw. Dahil lalabas ang mga lobo. Opo, Inay! Kumaway si Little Golden Hood sa kanyang ina at umalis. Samantala, sa kagubatan ng Roseberry Woods ay may pamilya ng mga lobo. Palagi silang nananakot ng mga maliliit na bata at ninanakaw ang mga pagkain nila. Gayunpaman, si Ergo, ang bunsong lobo sa pamilya ay di makapagdala ng pagkain sa kanila dahil siya ay mabait at napakahinhin. Palagi siyang tinutokso ng kapatid niya. Hoy, Ergo! Uuwi ka ba mamaya na walang dalang pagkain? Siguradong mag-uuwi ako ng masarap na pagkain panghapunan. Sa katunayan, magdadala ako ng masarap na cake. Cake? Hindi ka nga makadiskarte ng kalahating pirasong tinapay eh. Makukuha mo lang ang cake mo sa panaginip mo. Maghintay ka't manood. Kaya kong manakot. Kaya kong manindak bilang lobo, naiintindihan mo ba? Masayang naglalakad si Bridget sa kagubatan. Napatitig siya sa mga ibon, nakipaglaro sa mga ardilya at pumitas ng magagandang bulaklak sa paglalakad. Nagsimula na rin siyang umawit na narinig naman ni Ergo sa kanyang paghahanap na makakain bilang hapunan. Oh, may paparating dito. Kailangan ko nang magtago. Makakapag-uwi ako ng masarap na pagkain. Dali-daling nagtago si Ergo sa likod ng puno at hinintay si Golden Hood na makadaan dito. Siguradong manghihilakbot siya sa takot sa akin. Huminga ng malalim si Ergo at hinanda ang sarili. At nang lumapit na si Golden Hood, ay tumalon siya. Nagulat si Golden Hood dito. Oh! Kumusta, munting tuta? Nawawala ka ba? Nagtaka si Ergo dahil hindi natakot kahit kaunti si Little Golden Hood sa kanya. Masama akong lobo. Uf, uf. Siguro gutom ka na. May pagkain ako para sa'yo. Nilabas ni Bridget ang jelly sandwich na ipinabaon ng ina at kumuha ng kaunti nito. Oh, heto, kumain ka na. Pero kailangan umupo ka muna. Upo na. Ano? Bakit? Hindi, umupo ka. Kung hindi ay hindi ko ibibigay sa'yo to. Sige. Makipagkamay ka sa akin. Halika. Eto. Ang bait naman. Hetong pagkain mo. Natanggap ni Ergo ang pinakamasarap na jelly sandwich. At ngayon, heto siya, nagpapaalaga at nagustuhan niya talaga ito. Dali-dali niyang niyakap at nilambing si Bridget. Tama na. Tayo na. Nagpatuloy si Bridget at Ergo na maglakad sa gubat. Namulot siya ng mga berries at binigyan din niya si Ergo nito. Agad silang naging mabuting magkaibigan. Iniisip ni Ergo kung anong nasa basket. Sinubukan niyang alamin ito habang naglalakad sila. Ito ay ang masarap na strawberry cake na ginawa ng aking ina. Tinanong ko kung pwede kong dalhin to sa aking lola at siya ay pumayag naman. At papunta ako doon nung makilala kita. Talagang napakasaya ni Ergo. Ito mismo ang pagkaing ipinangako niyang iuwi sa kapatid niya. Pasensya ka na pero di kita mabibigyan nito. Ang cake ay sapat lang para sa aking lola. Pero kung merong matira, pwede natin paghatian. At siguradong bibigyan kita nito kung ikaw ay magiging mabait na tuta. Hinimas ni Golden Hood si Ergo sa kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Nang biglang,
nagsimulang marinig ni Ergo ang tinig ng kapatid niya sa kanyang isip. Hoy, Ergo. Uuwi ka ba mamaya ulit na walang dalang pagkain? Makukuha mo lang ang cake mo sa panaginip mo. Ano ba tong ginagawa ko? Dapat natatakot siya sa akin. Hindi ako isang alaga. Hindi naman niya ako dapat magustuhan. Kailangan ko maging mabangis. Ha! Iya! Nagpatuloy ang mga reklamo ni Ergo, pero hindi naintindihan ni Golden Hood. Tumalon siya, tumahol-tahol, at nagtaka ang batang babae dito. Anong ginagawa mo? Hindi kita bibigyan ng cake pag tumalon-talon ka pa. Kailangan kumalma ka at maging mabait na tuta. Kumalma naman sa Ergo, pero galit siya sa kanyang sarili. Pinangako niya sa kapatid na mag-uuwi siya ng cake panghapunan at ito na ang pagkakataon niya. Hindi maaari ang ganito. Kailangan may gawin ako. Hindi ako aso. Isa akong lobo. Isang lobo! Munting tuta. Nakakatuwa ka talaga, no? Talaga? Ako? Thank you. Kinikilig ako. Teka nga. Anong ginagawa ko? Focus, Ergo. Focus! Pagkatapos, umikot-ikot si Ergo kay Little Golden Hood at mabilis na tinangay ang basket mula sa kamay niya. Tuta! Teka lang! Hintayin mo ako! Hinabol siya ni Bridget, pero tumalon si Ergo sa makapal na mga halaman papunta sa loob ng kagubatan. Ibalik mo sa akin ang basket! Hindi makahabol si Bridget sa bilis ng lobo at nadapa sa ugat ng isang puno. Ang kawawang Bridget ay nasugatan sa tuhod at hindi makatayo. Siya'y nasaktan at walang magawa, kaya siya'y umiyak. Naririnig ni Ergo ang malalakas na iyak ni Bridget sa kanyang pagtakbo. Takbo, Ergo. Ito ng pagkakataon. Patunayan mong mali ang kapatid mo. Ha? Siguro nasaktan siya. Kailangan ko siyang balikan. Pero hindi. Dadalhin ko ang cake na to sa kapatid ko. Sige na, sige na. Siguro nga di bagay sa akin maging mabangis. Dapat ay balikan ko na siya. Nag-aalala ko sa kanya. Tumakbo si Ergo pabalik kay Bridget. Nakaupo siya sa lupa at panay ang pag-iyak. Nakita ni Ergo ang nasugatang tuhod at siya'y sobrang nalungkot dito. Nilapag niya ang basket sa tabi ni Golden Hood at tumabi siya dito. Labis ang kanyang pagkalungkot at hindi niya mapigilan ang mga luha. Umiyak din siya. Napakasama akong lobo. Nasaktan ko ang kawawang Little Golden Hood. Naging mabait naman siya sa akin. Pagkakita niya kay Ergo na umiyak, niyakap naman siya agad ni Bridget. Munting tuta. Naawa ka sa akin? Huwag kang mag-alala. Isa akong malakas na bata. Ayos lang yun. Alam ko, nakikipaglaro ka lang sa akin. Mabait ka naman talaga. Nakonsensya si Ergo sa mga ginawa niya at nilambing si Golden Hood. Nakikiliti ako. Tama na. Muling nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at nakarating sa bahay ng kanyang lola. Kumusta, mahal kong Bri? Nagdala ka ng isang lobo dito. Hindi po, Lola. May dala akong cake at ang tutang to ang bago kong kaibigan. Nagulat ang lola na makita ang kanyang apong maglakad papasok ng bahay kasama ang lobo. Halika dito, tabihan mo ko, tuta. Naupo sila sa hapagkainan at takot na takot ang lola sa lobong nasa loob ng kanyang tahanan. Kumuha si Lola ng isang pirasong cake, isa para sa kanya, isa para kay Golden Hood, at isa para sa lobong ito. Sarap naman ito. Si Lola, Little Golden Hood at Ergo ay nagsimulang kumain. Hindi ka ba natatakot sa lobong yan? Sa tuta ko? Hindi po. Mabuhok ang kanyang mga braso. Masarap po pagyakap niya ako. Ang laki ng kanyang ilong.
na magaling maghanap ng mga berries sa kagubatan. At ang laki ng mga ngipin niya. Nagagamitin niya para kainin ka. Kainin ako? Naku, hindi po, Lola. Ang kinakain lang po niya ay jelly sandwich at paborito niya ang cake. Mahilig po siya sa paghimagas. Ano? Totoo po yun. Puro po panghimagas lang ang paborito niya. Saan mo naman natutunan yan? Madalas din po ako magbasa, Lola. Nagpatuloy kumain si Bridget at ganun din ang munting lobo niya na si Ergo. Habang ang lola niya ay litong-lito sa nakikita. Pagkatapos kumain, nagpasya silang parehong maglakbay na. Paalam, Bridget! Paalam, munting lobo! Paalam na po muna, Lola. Magpaalam ka na rin, Tuta. Tayo na't lumakad bago magtakip silim. Sabi ni Inay, umuwi na tayo bago lumabas ang mga lobo. Naisip ni Ergo kung gaano kaganda ang araw niya habang kasama niya rito ang mabait na si Golden Hood. Ngunit, malungkot din si Ergo dahil wala siyang mauuwing cake para ipakita sa kapatid niya. O sige, Tuta. Kailangan ko nang umuwi, ah. Pasensya na kung hindi kita maisasama. Hindi kasi gusto ni Inay ang mga alaga. Pero makikita tayong muli. Sigurado yan. Ah, teka lang. At mula sa basket, kinuha ni Bridget ang isang malaking piraso ng strawberry cake. Kunin mo to. Katulad ng pinangako ko, ikaw ay naging mabait sa akin. Kaya nagtira ako ng maraming strawberry cake para sa'yo. Kainin mo to pang hapunan. Alam kong paborito mo to. Niyakap ni Golden Hood si Ergo at niyakap siya nito pabalik. Ingat ka, munting tuta. Paalam! Naghiwalay si Ergo at Bridget pauwi sa kanilang mga tahanan. Umuwi si Golden Hood sa bahay nila at ikinuwento ang mga nangyari sa kanyang ina habang ginagamot ang sugat niya nito. Sigurado naman akong walang mga tuta sa kagubatan. Pero Inay, totoong tuta nga yung nakita ko. Hindi ka lang naniniwala sa akin. Umuwi si Ergo sa kanila upang sorpresahin ng kapatid dala ang pangako niyang cake. Paano mo nagawa ang iwi ito? Natutunan ko kung paano maging totoo sa sarili. Sige na, marami na akong nakainin kanina. Masaya si Ergo at naging kaibigan niya si Golden Hood. Natutunan niya na hindi dapat gustuhin maging isang bagay na hindi naman siya. Nanatili siyang mabait at mapagbigay sa lahat ng dumadaan sa kagubatan. At palagi siyang nabibigyan ng masasarap na pagkain.